So mga kamatis, mga kaibigan, tanungin natin si Miss Sara Duterte kung nanood ba siya ng Taylor Swift concert. Kasi meron 2-day event doon si Miss Taylor Swift. And hindi ko alam kung nanood siya doon. Tinatanong ko lang naman, wala namang masama magtanong. Hindi ko naman nga dinidemand eh. Kung nanood ka ba? Hindi mo ganyan yung pagkakatanong ko eh. Kasi Swiftie din ako eh. Honestly, Swiftie din ako. So, gusto ko lang malaman kung nanood doon sila. Pero nakipagpulong naman siya doon sa mga OFW doon. At meron doon hakbang ng Maisog International. Uy, Maisog! Pinlay din ba dyan yung deepfake? Ang saya-saya. Pero dalawa naman yung topic natin dito. Dinaanan lang natin to. Parang siguro ito na yung final part nito. Kasi nandun pa nga si Ma'am Sara Duterte at talagang mahal na mahal niya yung mga OFW. Mga ano ba yan? Mga alam nyo, naawa ako sa mga Pilipino. Kasi hanggang ngayon, divided pa rin tayo because of our political beliefs. Sana next 2025, iba naman. Ha? Iba naman ha? Tapos lahat tayo manood ng Taylor Swift concert by 2028. Yee! Manonood kaya si Ma'am Sara ng Taylor Swift sa 2028. Tinatanong ko lang. Kasi kung nandun siya, kung ano, manonood din ako. Eh di, election na nun eh. Baka tumakbo siya eh. Tingin niyo tatakbo? Sana all. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, yung isa pa nating topic for today's video ay yung bigote ni Robin Padilla. De, joke lang. Ang topic natin for today ay yung si Rocky kasi ay kino-question ng ating mga senador. Kasi nga, nung isang araw, mga kamatis, nahuli kasi si Harry Roque, yung kanyang bahay ay may mga yung mga pogo boss nandun daw doon at umuupa daw talaga. Okay, kaso may mga layers kasi yun na siguro dapat natin i-discuss. Pakinggan natin. So mission order po ang nag-cover ng raid. Search warrants. Labas na kayo rin ito. Well, I've never denied that, and that's why I said that I have an interest in that house. But it has to be emphasized na for purposes of search warrants, they have to specify the registered owner ng bahay. So, yung registered owner kasi ng bahay na yon ay hindi directly si Harry Roque. Yung corporation na may minor stake siya, okay? Ayun lang yung connection niya, minor lang, okay? Yihi! Pero dati siyang tumira doon, but it's the corporation, hindi under sa kanya. So may layers kasi to na sa tingin ko, kaya napaka-importante nitong Senate probe na to. Kasi may binanggit sila dito na meron daw King and Queen of Pogo. Ooh! Parang ano yun parang kanta ni Taylor Swift yun clear ko lang wala akong sinasabing kilala ko yung King and Queen ng Pogo Pero kayo dyan sa comment section, comment nyo kung sino sa tingin nyo. Pero ako, si Harry Roque, ang ganda nung paliwanag niya. Ang daming palusot. ang ganda talaga. Biruin mo, hindi daw siya involved. Bakit siya hindi involved? Kasi nga, sa corporation yon na balang isang araw, kukunin niya, may interest siya. Pero sa ngayon, wala. Siyempre, nahuli. At paninira lang daw yun. Biruin mo, tumira lang yun doon kasi sa corporation yung kausapin niya. Yan, galing, no? Sana all, ganun. Anyway, tuloy na natin to. Kaya nga po, una-una, dinideny ko po na na-raid yung bahay ko, dahil wala pong search warrant doon sa nangyari. Ang meron lang Bakit po, mission order at pag-aresto ng Bureau of Immigration sa 2 Chinese nationals. Galing talaga ni Rocky man technical, no? Magaling naman na abogado yan si Harry Roque. Alam niyo ba yun? Trivia lang sa kanya. Kung kilala niyo si Jennifer Laude, yung na-GG na transgender sa... Munti ako magkamali doon Pag nadulas ako doon, cancel ako. Pag tinawag mo na na maling pronoun ng isang tao ngayon, tapos na career mo sa YouTube. Pero anyway, yung si Jennifer Laude ay dati yung
yung na-GG yun sa Angeles sa Angeles pa sa ano yun, sa Gapo, hindi Angeles Pampanga, sa Gapo, sa place nila Nico. Shoutouts kay Nico. So si Akata. So etong Harry Roque ang nagrepresent doon sa pamilya. Ayun. Nasa Amerika na. Kaya ang tawag nila rito, nila Idol Lamas dito, ex-human rights lawyer. Kasi after nun, parang sunod-sunod na yung parang palpak, tapos lumipat siya sa mga Duterte. Alam niyo naman si President Duterte. Numero 1 violator yan ng human rights. Proud pa siya. Tapos, pag sinabi mo na i-ICC, natatakot naman. Labo, no? Anyway, mga kamads, mga kaibigan, tuloy na natin. So mission order po ang nag-cover ng raid. Hindi po raid. Sorry. Ang apprehension po. Kasi ang raid po, wala pong search warrant at may abogado naman po yung mga foreigners na nakatira ron, hindi po sila pinapasok because under the Constitution and the Bill of Rights apply on. Siguro kaya nandito si Robin para mabango yung itsura ni Roque. Hindi, ibig kong sabihin kasi nga may may multiplier effect kasi si Robin eh. Kasi yung fan base niya is nanonood diyan, tapos nakatabi siya kay Roque para todo suporta ba. Grabe si Robin, no? Biruin mo, sinuportahan si Kibuloy. Daming kaso sinuportahan. 'Di ba? Galing eh. Tuloy natin. Also to foreigners, hindi po sila po pwedeng pumasok na walang search warrant. Briefly, Attorney Roque, I'll leave you to just ask a related question sa BI. Mission order lamang daw ang dala at walang warrant. Can you educate a non law enforcer like me? Yes, Madam Chair. We confirm na during the arrest, the BI used the mission order. Wala pong search warrant. Walang warrant of arrest. All right. So apprehended yung dalawang tao at nasa custody ngayon ng PAOK. Yes, Madam Chair. All right. Salamat po. Back to Attorney Roque. Galing nila mag-mekos-mekos, no? Pero ganun din naman yung resulta noon, yung dalawang Chinese nationals na yun ay nahuli, diba? Kasi may ginawang hindi kaaya-aya. Katapusan na ng mga pogo dito sa Pilipinas. Hopefully, di na bumalik. Kasi nga, ang problema kasi dyan sa mga pogo na yan, it's not like yung 40,000 na madi-displace ay ganun-ganun lang. Pero tandaan nyo, merong mga Pilipinong nagbe-benefit, pero mas marami ang naaapektuhan dyan. Tandaan nyo yung lagi kong sinasabi, the needs of the many outweighs the needs of the few. Mataas yung moral cost ng pogo kasi number 1, yung mga illegal na international crimes, kasi nga hindi lang yan, hindi yung pang-i-scam, mga ganyan, hindi lang mga Pilipino ang nabibiktima niyan, pati mga ibang bansa, tao sa ibang bansa. Tapos meron pa mga hindi kaaya-aya tulad ng may mga tino-torture diyan, and may mga ang daming violation ng mga pogos na meron akong napanood na TikToker, or actually professor siya, si Shelo Magno. And sinasabi niya lagi na yung social cost nito is more detrimental than dun sa pinapasok niyang pera. Siguro, in the simplest terms, para kang naninigarilyo dyan eh. Bisyo kasi nga siyempre sugat. Mas mataas yung damage niya sa katawan mo kaysa or yung long term na damage dito in this context, country natin, kaysa dun sa magandang na idudulot niya. It's time to end pogos, mga kamatis, mga kaibigan. Maraming salamat talaga kay Ma'am Risa at sa mga matatapang na senador. And kay Sir Robin Padilla na nakatayo nakapulan dyan. Gege mga lods. Hanggang sa susunod.